Kahapon, mga palangga, nagkaroon ng pagdinig dyan sa Senado kung saan huling-huli nga itong si Mel Robles na bagman ni Lisa at kasama sa sindikato nila. Okay? Mga kababayan, wala nang puwang ang gobyerno ni Marcos Jr. at ni Lisa Ahas Maggs para magtagal dyan sa kanilang inuupuan. Kung naalala po ninyo, noong January 3, okay, 2 weeks ago, nag-vlog ako, di ba, sa inyo, na may patong yung ulo ko ng 10 million pesos. At ang executor niyan ay si Mel Robles. Di ba, sinabi ko sa inyo yon. Bago natin ituloy-tuloy, ito na po yung bunga ng kahayupan ng gobyernong ito. So, ang nag-share sa atin yan ay yung puting ahas. Kung naalala po ninyo, ang sinabi ko sa inyo na nag-usap, bago pumunta si Mel Robles dito sa Amerika, ay merong sa kanya si Lisa Maggs. Christmas giveaway, which is yung Lotto Loan Better nung December 28. Ito yung video ko para lang magkalinawan tayo dito. Okay? Naalala nyo yan, pera na patong sa ulo ni Maharlika mula sa PCSO. Paparinig ko lang mga 2 minutes siguro. Okay, mga palangga. Lakihan natin. Mata ninyo at ang mga tenga ninyo, mga kababayan. Nakarating sa akin ang information, okay, na ang loan, kaya sinasabi ko sa inyo na ang loan better na 571 million ayon sa ating puting ahas. Kaya dapat sagutin ito ng mga buwakan ng ina, lalo na si Lisa, si Robles, also magsisinungaling yan. Dapat talaga susugin itong mga hayop na to. Na nag-meeting sila sa court. Okay? Sa court, the court restaurant, which is napuntahan ko yun, mga palangga. Okay? Kung saan favorite ni Lisa na maglasing doon. Okay? Ngayon, pumunta sila doon, mga kababayan. Dali lang, maraming mga puting ahas na messages sa atin na dumarating. Nako, maiinit na mga balita. Okay? Wow. So, nakarating sa atin ang impormasyon, mga palangga, na bago pala umalis si Robles papuntang Amerika. Nandito siya sa Amerika ngayon. Nag-shopping silang mag-asawa, mga palangga. At may mga bit-bit silang mga alipores nila na sobrang pag-shopping nila ng mga designers dahil ikaw ba naman ang loan better eh. Okay? That was January. Mga kababayan, okay, pinag-iingat ako ng aking puting ahas. Dahil narinig niya mismo, narinig nila mismo, mga kababayan, na kailangan nyo malaman na yung 570 something million, 570, sige, na tinamaan noong loan better na sinasabi, bago pa tinamaan, ito ay regalo ni Lisa Ahas Maggs kay Robles. Kaya naman shopping galore sila dito sa Amerika, sa kung saan saang, lugar pa. Regalo ni Lisa, yung 570 million na tama sa loto, kaya ayon sa ating puting ahas, narinig nila na nag-volunteer si Mel Robles na kukuha ng multi-million, magsimula mo tayo sa 10 million para sa ulo ko. Nakita ninyo? So, narinig ng aking puting ahas mismo doon sa Court Wine Bar sa BGC. Napuntahan ko to, nakakain ako dito palangga. Sa lugar na to. At nabanggit nga sa akin, ng mga tao doon, na doon tumatambay si Lisa para maglaklak ng alak. At doon sila, tinuro pa sa akin yung spot kung saan nagpapakalasin si Lisa at nagsisingot-sikutin ng kung ano-ano. Doon sila sa Court Wine Bar. Dahil ito ay patigilin muna natin yung ngangabels ko. Nakita niyo ba yan? Stream po yan ay 170,000 views, January 3, 2024. Okay, nakita niyo yung date. Yan, January 3, 2024. Okay, i-remove na natin. Hanggang doon na lang.
So, ibig sabihin, mga kababayan, accurate ang mga information ng ating puting ahas na yung multi-million halaga na yon na pinanalo ng loan debtor ay regalo ni Lisa. Kaya dapat si Lisa i-drag din dyan sa Senado. Ngayon, mga kababayan, bakit ko sinasabi yan? Share ko muna tong babalikan natin to si Camiseta. Okay. Ayan, mamaya ko na ipaliwanag yan. Okay. So, nag-hearing doon sa Senado at isa sa mga katanungan kay Robles, kay Langka, na bagman ni Lisa at magkakasabwat yan, si Robles at si RJ Nieto at si Lisa Asmag sa lahat ng kahayupan, kabalbalan ang pagnanakaw. Kaya nga nung narinig ko doon sa hearing na yun, na inamin ni Robles, ito yung kanyang boses. Kailangan sunod-sunod tayo para mas maintindihan ninyo. Okay? Itong picture na ito, very controversial ito ngayon sa social media. Edited daw ito. Yes, Your Honor. Edited. Bakit kailangan i-edit? We have to protect the identity of the winner. Meron po nagreklamo sa amin one time, we covered the face, yung damit naman po, nakilala. So, napakasinungaling, di ba? Okay, putulin muna natin yan. Inamin yan na edited. Ito po yung video na yan. No, not video. Ito yung picture muna. Okay, ipinantay natin dito. Okay, here's the picture. Okay, edited. Okay, inamin yan. Nakita niyo yung picture na yan? Edited. Okay? So, nagkalat na ngayon yan. For sure, alam nyo na. Nakita niyo yung damit, yung sa kaliwa po, model ito ng kamiseta. Actually, yung kamiseta sa Pilipinas, brand. Favorite brand ko yan nung ako'y nandyan sa Pilipinas. Even nung umuwi ako, meron ako biniling kamiseta na damit. Talagang pinromote pa, no? Baka tataas ang sales nila. So, nung umuwi ako, bumalik ko ng Amerika. Ayan yung picture. Di ba? Parehong-pareho. Ngayon, mga kababayan, tapusin muna natin yung boses ni Robles. Nagreklamo siya, sana naman daw po, wag ipakita naman po yung damit. So, yan po ang reason niya, and I agree, it's a very poor edit. Okay. Sabi niya, kasi daw one time may nagreklamo daw na sana wag naman ipakita yung damit, di ba? Inaamin niya na poor editing daw. Okay, poor editing, di ba? Ang poor na mga editors ninyo, pero ang million yung panalo, di ba? Yung multi-million na pinanalunan nyo, tinitipid nyo yung editor ninyo. So, baka pati editor nyo ay underpayment. Okay, go. Pero the objective is to conceal the clothing na ma-identify sa kanya. Okay, so the objective daw is, i-conceal o pagtakpan na ma-identify sa kanya. Kung di ba naman, you know what, palusot ito. Malinaw pa, sa sikat ng araw na demonyo itong si Mel Robles dahil malakas ang loob niya, dahil siya ay binaback-upan ng First Lady Ahas, dahil magkakasabwat sila. Kung yan ang reasoning mo na ikukonsil mo yung damit, bakit ang daming panalo niyan? O, konsil natin, bumili ka ng damit dyan sa SM o kung saan man, sa boutique, di ba? Kung yun ang reasoning niya. Pero kasi dahil sinungaling, dahil demonyo, dahil magnanakaw, lumalabas sa bunganga ng isang tao kapag nagsisinungaling at kapag evil ang pagkatao niya. Tuloy. So, inamin nyo, inedit to, pinalitan yung clothing. Opo. Okay, narinig nyo, pinalitan daw yung clothing. O, pakinggan nyo uli ang tanong ni Tulfo. Bakit kinakailangan palitan ng clothing? Again, part 2 yan ang pag-conceal kasi na-identify. Napipik ko na, nagagaral ka na again, kay part po yan ang pag-conceal. Okay. Damit, for example, kung at that day, yung mga kapitbahay po, yun yung suot niya, ganyan. On that day, pakinggan mo, on that day, kung yung mga kapitbahay niya, yun ang suot niya. Obvious, tanga na lang ang maniniwala sa buwakan ng inang to. Kung nakapag-selfie siya, meron yung kung nakapag-selfie siya, ano yung, yung connect, o yung, kung that day, mga kapitbahay nun, kung nakapag-selfie siya. Diba? Obvious na binababoy kayo dyan sa Senado. Unless na lang pare-pareho kayong baboy.
Tawag sa amin, favorite clothes daw kasi, kaya nalaman siya. Back up natin ng konti. That day, yung mga kapitbahay po uy, yun yung suot niya, ganyan. O, itong nakapag-selfie siya, meron yung pong nagreklamo sa amin, favorite clothes daw kasi, kaya nalaman siya. So, meron po nakapagreklamo sa amin. Favorite clothes po kasi, kaya nalaman siya. Sino yung nakapagreklamo? Dapat nga pigay ng gusto to eh. Mayroon silang executive session right now. Mali, 1,600,000,000% katumbas ng pinanalo nilang loto na sinungaling ang buwaka ng inang Robles na ito. Dahil nga ulitin ko, kasabwat niya si First Lady Lisa Araneta Marcos, aka Ahas Botod. Tuloy. no, if there is something to apologize, it's the poor editing. But I think it has served its purpose of concealing the identity. So at least sinamin nyo. Okay, so hindi pwedeng apologize. Number 1, fake news. Number 2, binababoy, niloloko ang Pilipino. Okay? Number 1 lahat, pagnanakaw, pagkukurap. Okay? Nagtatanong, nagsabi, purang pagka-edit. I'm sorry, we're not very good at editing the clothes. Pero yun, Hindi sila magaling sa editing kasi hindi nila ginagastusan kasi gusto nilang kumamkam ng kumamkam. Okay, tuloy. edited. Hindi po, totoo. Ay, back up natin konti. Amin nyo, ayan, marami kasi mga nagtatanong, nagsabi, purang pagka-edit. I'm sorry, we're not very good at editing the clothes. Pero yung tao hindi edited. Hindi po, totoo po Tunay na yan. tao to. Tunay na tao po yan. Tandaan nyo yan Sabi niya ang tao hindi edited. Tunay daw na tao. Okay, mamaya babalang kasi natin. Okay, so kaya sabi ko mamaya sa executive session, gusto ko malaman yung identity ng taon to, pati yung nanalo sa 690 million. Actually, Make sure lahat na po talaga on record yan, kung isusumpinan niyo po, we can provide the names. No, sa executive session, pwede naman siguro yan. Am I right, Senator Coco? Can we do that? Okay, isusubpina kasi gusto pang patagalin. Gusto pang na-distrong ka rin. Okay? So right now, nag-executive session sila sa Senate. I don't know kung tapos na. Eto mga kababayan, open natin lahat ng ating mga mata. Kaya ito pinakita, ayan po yung pinagkuwaanan ng picture. Buti na lang, may mga magagaling tayo mga netizen na nahanap nila yan. Actually, may nag-send sa akin yan. So, ang sabi dyan, ito pala yung original na sinend sa akin. Okay? Ayan, tignan nyo na. Yung kanan, ito yung pinakalat ng PCSO. Then yung kaliwa, yung model ng kamiseta. Alright? Tanggalin ko muna. Ito yung nag-send sa akin yan eh. Okay, may nag-send. Okay, ganyan. Okay? So, actually, yung sinabi pa niya, from Camisera Store. So, sabi ko, I think it's Camiseta. Buti na lang, alam ko yung brand na yan. Okay? Kaya ginugol ko Camiseta. Punta na ngayon tayo sa Camiseta website. Ayan po. Okay? Yan yung Camiseta website. So, ito ang kinuha niya, yung first photo. Ayan, tingnan natin. Okay. Okay. So, nakita ninyo, pati yung pag-tuck-in, di ba? Ayan po yung Camiseta. Ayan na. Pati yung pag-tuck-in ng damit. Okay. Tingnan natin ito. Stop sharing. Blue checkered. Pindutin ko lang ulit. Diba yung website nila? Okay. Okay. Basta Camiseta yan. Gusto ko sana, ayan yung logo nila Camiseta, di ba? Ayan. Mga palangga. Okay, nyo yan. So, yan yung model. WB Drina o Drina, anong pronounce yan. So, nakita nyo dyan ang galing. Then, ibalik natin to. Camiseta yan, kahit pumunta kayo sa camiseta.com, website nila yan. So, balik natin itong pinrepair ko sa inyo. Ito. Okay? So, ang sabi ni Robles kanina, totoong tao daw. Ay, totoong tao. Paano maging totoong tao yan, palangga? Okay? So, sinong pinugutan ni Mel ng Julo para itongtong dito, ipalit dito sa magandang modelo na ito. Nakita niyo, di ba, yung pagkaayos ng damit pare-pareho, then since inamin niya na, wala nang kawala, inamin niya na ito ay edited. Alright? Yan ang edited. So, hindi itong tunay na nanalo kasi yung katawan na tinataglay niya ay katawan ng model. Nakuha nyo? Ang katawan ito, inedit lang, pinadark, edited nga eh. Itong kamay na yan, baka kamay ng asawa ni Robles o ng kapatid niya, whatsoever, baka ito mismo nakasalamin na yan, si Robles,
o yung asawa niya, you'll never pinag-outfit niya yung asawa niyang shopping ng shopping dito sa Amerika, sa Europa, gamit ang pera ninyo. So definitely, fake news at pangluloko yan sa taong bayan dahil hindi totoo na totoong tao itong nanalong ito. Dahil yan po ang pinagwaan nila ng katawan na yan. Lang nila, inedit-edit lang nila yung kamay. Okay, ewan ko kung kaninong kamay ito. Okay, dinugtong-dugtong, kaya nga nahalata ng mga magagaling sa technology na ito ay edited. So definitely, mga kababayan, actually, ang kamiseta is pwede niyong sampahan ng kaso itong mga hayop na to. Itong si Robles at ang PCSO. Okay, sampahan niyo ng kaso kasi dinistort nila yung magandang modelo ninyo. Tinanggalan nila ng ulo, ginugutan. Sino yan nakasombrero? Nakaano na yan? Diba? So mga palangga, tanggalin natin. Tanggalin yung mukha ko. So doon yung makikita na huling-huli na sinungaling, hindi lang sinungaling, demonyo. Lahat ng kahayupan na kay Robles. Dahil nga malakas ang loob niya, dahil magkasabwat sila ni First Lady Lisa Araneta Marcos, aka smuggler, ahas, demonyo, butod, lahat na. Kaya, there's no reason para magtagal ang Marcos Jr. Okay? AKA Kuting ng Norte at si Lisa at 10 ng mga judge mo na magnanakaw dyan sa gobyerno, wala nang puwang sila dyan dahil the moment na niloko nila ang Pilipino. Di ba nakita ninyo, yung 10 million na ipapatong sa ulo ko para patayin nila ako, kinuha dyan sa winning ni Robles. At kung hindi magpapabayad si Tulfo, kung hindi siya kakausapin ng gobyerno, sino yung gobyerno? Si Lisa at si Marcos Jr. ay mahuhuli at dapat kung may bitay, mabibitay ang mga buwaka ng ina sa PCSO kasama si Lisa. Kung si Tulfo ay gagawin niya ang tama dahil, based doon sa hearing na yon, mukhang desidido siya. At dyan sa executive session na nagaganap, at si Coco Pimentel at lahat ng mga magiging present dyan sa executive session na yan, ito po ay paglapastangan sa lahat ng Pilipino ang ginagawa nila. Definitely, fake lahat. Peke ang tao. Hindi yan ang taong yan na nanalo. Dahil yung katawan na yan ay ginawa-gawa lang nila. Kung kaya nilang pikein ang damit, pagdudugtungin, paggutay-gutayin, gugurgurin ang mga ulo ng kani-kaninong mga ulo na yan. Ibig sabihin, mga kababayan, kaya din nilang gurgurin kaya nilang i-manipula ang mga winning combination. Kasi only sa pamumuno ni Robles, dahil nga malakas ang loob niya dahil kasabwat niya si Lisa, nangyayari ito sa pamumuno ni Kuting ni Marcos administration. Kung naalala ninyo, kung kayo ay nakatutok dito sa aking channel, last year, 2023, sinabi ko sa inyo na si Mel Robles ay ginamit niya si Lisa nung inarbor niya ang isang notorious na nahulihan ng mga papasabog at mga high-powered, pangpa-jom, you know what I mean? Diba? Pangpa-distract ng sambayanan. Diba? Nahuli yon at ano nangyari doon mga palangga? Inarbor ni Mel Robles. Naalala ninyo? Inarbor ni Mel Robles si Amit Chandiramani na hinuli siya. Okay, hinuli yon ng ISAP, CIDG, I think Cavite Police, then, grupo ng ating mga men in uniform, hinuli yun nung June 22 of 2023. Ano nangyari doon mga palangga? Ayan, nakita nyo? Si Amit Chandiramani. Yan yung inarbor ni Robles. At pinayagan naman ni Lisa, non-bailable yan, mga kababayan. Non-bailable yan, inulat ko yan sa inyo at kinonfirm yan ng PNP dahil tinawagan ko, actually si General Sermonia during that time. Okay? Kung totoo ba na tumawag si Robles. Okay? At not only that, may isa pa akong tinawagan. Okay?
na kinonfirm na si Robles ay tumawag sa PNP at sinasabi na yang si Chandramani ay wag saktan. Bakit ganun ka-concern si Robles, si Mel Robles, dito sa kay Amit Chandramani? Alam nyo, kailangan nating i-share ibalik sa inyo. Bakit siya ganun ka-concern? Nahulihan nga ng pampasira ng pampasira ng ating, what do you call it? Ng ating gobyerno. Ayan, ng ating bayan. Nahulihan, unbailable. So yan ang mga ginagawa ni Robles. Kung kaya niya arborin, okay, ang notorious na yan, kaya din nila arborin ang loto at tumpak ang mga sinasabi sa atin ng ating mga informant ng ating puting ahas, mga kababayan. Kaya ano gagawin ng mga Pilipino? Ang mga military, ang mga men in uniform na may pagmamahal pa sa bayan, aba, kung kailangan ninyong mag-speak up day. Okay? Remember, last year, sinabi ko rin sa inyo na nung pinatawag din yan, pinatawag ni Robles, si Robles dyan sa PCSO dahil kino-question yung kanilang expenses na from 19 million during Duterte's time, nung sila ay pumalit, ay 340 million doon sa advertising part or sa advertisement, which is wala namang kakompetensya ang loto o ang PCSO. Diba? Hindi siya sumipot doon. So, maraming mga kahahayupan itong si Robles. Bawat galaw ni Robles ay may basbas ng First Lady Ahas. Kung naalala din ninyo, last year, nung inulat ko sa inyo na 2 PCSO, okay, official, na pumunta ng Germany, kasabay ng pag-stem cell, okay, 2 PCSO official. Hindi si Kuting pa yung nag-stem cell, at may bit-bit na pera. Nalala nyo? Na pera galing sa loto. Ngayon, mga kababayan, yan ang sinabi ko sa inyo nung last year. May mga dadala silang pera papuntang Germany. So, ulit-ulitin ko, kung seryoso ang ombudsman, which is, alam natin, nahawak sila sa liig ni Lisa ngayon. Okay? Ang ombudsman, commission audit, ang immigration, which is hawak ni Boying Remulla, lahat yan. Kaya luging-lugi ang Pilipino, lubog na lubog tayo. Kung seryoso sila, na ipacheck itong mga PCSO official, si Robles na maya-maya lumalabas ng bansa, di ba? Kinunan ko sa inyo, pupunta ng Japan, kasama si Taning, pupunta ng Europe, pupunta ng Amerika. Iniikot nila ang maya-maya, pumupunta sila every month, every 2 weeks. Kung i-check lang yan ng immigration, kung gagawin ni Remulla dahil hawak niya as DOJ, buhay pa ba si Remulla? Hawak nila yan, sakop under him yung immigration. Kung sususugin ng lahat ang ginagawa ni Robles, okay, dahil sa basbas ni Lisa, hindi sapat ang isang bitay sa kanya, 10 ng kanyang pamilya na nakikinabang dito sa pera ng taong bayan. Hindi lang sa loto, sa mga taya ninyo, kundi, naalala nyo din, nang inulat ko sa inyo na even si Robles ay nakipagsabuatan kay June Lumagi ng BIR para gipitin ang mga Chinese businessmen, mga mayayamang negosyante, na hanapan ng butas ang kanilang mga tax, ang kanilang tax. Then kapag may nahanap ng butas, sisingilin ni Mel Robles, ayon sa ating puting ahas, at itong si June Lumagi, na asawa ni Pakangkang din na isa, si Carmela, okay, na kumakandong-kandong saan-saan, okay? You remember that vlog during last Christmas? Okay. So, ang ginagawa ng mga hinayupak na to, ini-extort or hinuhuli hold up ang mga negosyante. Na let's say, for example, ang binigay ko dyan sa inyo na example, let's say, instead of 5 million or 10 million ang dapat bayaran ng negosyante, ang ginagawa nila Robles, o sige, 5 million na lang o 2 million na lang. So ngayon, ang ire-report nila ay, ibibigyan para nila ng resibo, 100, let's say for example, 2 million. 2 million ang binayad sa kanila. Ang gagawin nila, 100 million lang, o 100,000 or 200,000. So sa makatuwid, 1 million minus 100,000, 900,000
Tama ba? Baka nalito ako sa million. So, sa 1 ng bayan na binabayad ng negosyante, ang i-declare ni Robles ayon sa ating puting ahas at ng BIR na kasabwat niya is 100,000 lang. Yung 900,000 mapupunta sa bulsa nila. So kung 2 million, 100,000 ang ililigay nilang resibo, so yung 1.9 mapupunta sa kanila. So ganito ka-demonyo si Robles. Makita ninyo? At hindi na si Robles, hindi gagalaw, tandaan nyo. Hindi gagalaw si Robles kapag walang basbas ni Lisa Araneta Ahas Mags. Kaya dapat i-drag siya dyan. Dahil nung May 9, nakasama ko tong mga hayop na to doon dyan sa Quezon City. Ay, sa Quezon City, sorry. It's not Quezon City, Mandaluyong. Diba? Kung saan nagvo-voting, nagka-counting, secret counting, doon sa secret counting building. Remember that? At sinasabi ni Mel Robles na magaling si Lisa, ganito ganyan, ang galing, compare kay Amy, may mga ganun-ganun siya. Doon pa lang, alam namin nila Sasa na doon kami nila Chororot. Na itong si Robles, si Taning, silang tatlo, ay mga linta, mga dorobo, mga buwaka ng Gina, lahat ng maisip niyong kademonyuhan, pwede ninyong ibato sa kanila dahil uubusin nila ang pera ng bayan. Anmayin nyo, si Lisa, hindi lang PCSO ang pinagkakitaan. Iba pa. So, tsaka na muna yun. Focus tayo dito sa PCSO na ito. So, dito sa hearing na to, nakikita ninyo kung gaano kayo babuyin at lokohin ni Robles. At inamin niya na edited yung picture at sinasabi niya na hindi, na totoo daw yung katawan ng tao na nilagay nila doon, pero nakita nyo naman, hindi yan katawan niya. Ulo yan, ginurgur nila. Si kaninong ulo ang ginurgur ng PCSO para itongtong dyan? Sabi ko, ulo ba yan ng kanyang asawa? Ulo ba yan ng kanyang kapatid? Okay? Yan po ay malinaw na I don't know kung ano pa ang ginagawa ng mga taong may makakapangyarihan para buhatin itong mga ito. Kung matino si Kuting, let's say for example, matino si Kuting, mga palangga. Dapat ngayon pa lang sisibakin niya na yung hayop na yan. Pero paano niya sisibakin yan? Paano sisibakin ni Marcos Jr.? Kasabwat ng asawa niya yan. Yan ang BFF nila during campaign pa lang. Diba? Dahil kaya nagbigay ng 30 million si Robles na donation. Okay? Donation daw. For sure, hindi naman talaga niya pera yun. Yun ang ibinigay sa kanya ng mga in-extortan nila, hindi taning. Okay? Remember that? Yan ang report sa atin ng ating puting ahas. Ngayon, mga kababayan, nakakagalit. Gustong man nating sumabog dito. Okay? Kaya wag na kayong tumaya sa lot. Gusto man nating sumabog dito ng bonggang-bongga, mga palangga. Pero dapat, may aksyon ang mga taong may mas makapangyarihan sa atin. Sino yung makapangyarihan? Philippine Charity Sweepstakes. Okay? Okay. Okay. So, kayo dyan sa Pilipinas, tayong lahat, kayo lahat dyan ay makapangyarihan na kailangan ninyong mag-speak up. Dahil ito, binura na yata ito. Sinasabi nila, at saka explanation nila dito, mga palangga, okay, from Bulacan, baka mag-anak ni RJ Nieto, o okay, may taning daw ang buhay niya, si Taning. Okay? Alam niyo naman kung anong history ni Taning, di ba? May scammer, okay. Bulacan Better claims 43M, Lotto 642 jackpot. A better from San Jose Del Monte, Bulacan has claimed her winnings. At the PCSO main office day after hitting the jackpot of the Lotto 642 drawn on December 28. Okay? Ang sinasabi dito yung 43 million, okay? Which carried price of 43 million. So, iba pa yung 570 million na inulat sa atin. So, ngayon, eto lang yan. Ang unang explanation dito ng PCSO, nung hindi pa narinig dun hindi pa siya naimbita sa hearing, ito daw ay, kasi may mga may nag-scrutinize dito sa picture na to, dahil nga may even itong date, okay? Ang sinasabi kasi kakaklaim lang, di ba, 2 days ago. Teka, pakita lang natin. Okay. Screenshot natin ito. Okay. May mga nag-send kasi sa akin. Sabi ganon, ayan, yung 2023,
Okay, 2023 dyan na date sa katabi nung babae, may nag-send sa akin. Sabi ng mga netizen, sabi ng mga palangga, kung kahapon lang yan, kasi yung article nila is, kailan to? Ang article ng 1 day ago ng Philippine Charity Sweepstakes. Okay? Kung kahapon lang ito, bakit daw ang kalendaryo is 2023? Okay? Kaya sila nagpaliwanag na ang, eto, tignan natin the 47-year-old housewife bagged the jackpot after correctly guessing the winning numbers. Okay? Taken from your family's birth date, the lucky winner shared that she placed the bet since the number 28. Okay, hindi yan ang binahanap ko. Yung tungkol sa pag-claim niya ng pera. Okay lang ba yun? Basta ang sinasabi dito ng PCSO, kinlaim daw yan ng loan better na yan the next day. Diba? So kung the next day, December 28, nanalo, then December 29. So ang question natin uli, which is obviously na sinungaling na nga sila, pero for the heck, para magkailinuan tayo, kung December 29, kinlaim nitong peking, ng winner na ito, the peking winner, di ba dapat December 29? Kung 29 yung kinlaim, dapat on that day, ay pinost ang picture. Pero bakit kahapon lang o 1 day ago ang picture? Okay? So, obviously, mga kababayan, malinaw pa nga sa sikat ng araw na binababoy tayo ni Lisa at ni Robles. At yung executive session na yan, dapat nga hindi na executive session na yan eh. Dapat iparinig nyo sa taong bayan. Kasi during that executive session, meron pang pwedeng mabayaran dyan. Pwede pang si Mel Robles magsabi, baka naman, wag na akong susugin, senators. Okay? Bibigyan ko na lang kayo tig 50, 600 ba yun million? O bibigyan ko kayo tig 200. O kaya, para hindi yun ako pwedeng 200 million, 300 million. Every week, every other day, merong nananalo sa loto. So, sino to? Hindi lang kasi doon sa ni Tulfo, ang gusto ng malaman sa executive session, kung itong babaeng, ito yung edited photo. So, hindi lang yan. Dapat yung 433 ng 2022, doon umpisahan ni Tulfo and the rest of the senators. At yung mga nananalo every other day o every week, dapat yun ang susugin, di ba? Paulit-ulit kung sinasabi sa inyo. Alright? Okay. Paulit-ulit natin sinasabi sa inyo, mga kababayan, na kung matinulang ang gobyernong ito, napakadaling hulihin. Kung yan ba ay yung cheque na yan, na i-deposit pa dito sa sa bangko ng loan better na yan. Sino ba itong taong to? Mayroong bank secrecy law. But I believe, kung kailangang i-waive ito, i-waive kung gamitin I don't know kung ano lang ang batas ang dapat gamitin dyan. Sa kapakanan ng taong bayan na malaman kung totoong tao ba talaga yung mga nanalo, which is gayong araw na ito, napatunayan natin na walang nananalong tao. Dahil ang pinipresent sa atin, mga palangga, ay edited at kinuha lang ng mga model sa katulad ng kamiseta clothing na yan. Okay? At yan po, sa kapapasok lang ninyo, tanggalin muna natin ito. Okay, ito ba yun? Ayan po ang website ng kamiseta. You see yourself. Go to the website later on. Okay, dyan nila kinuha. So definitely, lahat ng pinupost ng PCSO, simula nang pumasok si Robles, ay dapat tignan. Baka yung unang panalo pa lang. Okay, kung meron lang talaga tayong, kunyari, tayo ay may... I think hindi tayo, dapat kung matino ang government, sila dapat ang magbe-verify niyan, ang mag-check kung totoo yung mga pinopost ng PCSO. Pero how can they verify? Halos lahat ng mga tao sa gobyerno kasabwat ni Lisa. Kaya nga, good thing na mayroong netizens, tayong lahat, that's the power of social media, especially yung magaling sa technical na mag-check na kung edited or not. Napakagaling ninyo. Kaya ito yung power natin, power ng taong bayan. Kasi kahit anong sigaw natin, kung kasabwat ni Lisa ang taga-ombudsman,
kasabwat ni Lisa ang taga-COA, magkakasabwat sila mga putang ina nilang lahat. Sino ang kakampi ng bayan? Okay? Di ang fair lady nyo. Pero anong power ko? Wala naman tayong political power. Ang power lang natin, yung ngangabels ko para i-share sa inyo. So if I were you, mga kababayan, wag na kayong tumaya ng loto. Remember, sinabi ko sa inyo na wag yung mga OFW, di ba? Tina-target ni Robles yan at ni Lisa para right on your fingertips, tataya kayo. Yung online betting, yung recently, kaano lang nila, yung kaka-release lang nila nung, yung nag-dry run sila, nag-test run sila nung December. At isa dun sa pinag-usapan na hindi sila, kung tama ang pagkakaintindi ko na supposedly ay hindi sila nag-test kasi ang test run na yun kasi hindi approved ng GOCC. Kumbaga meron na supposedly permit o not GOCC, ng Office of the President. Okay? Hindi na aprobahan ni Kuting, hindi sila nangingin ng permiso to start that test run na yan. So, 'di ba inulat natin yan sa inyo na ang intention nila ay talagang gatasan ang lahat ng mga OFW at kukunin yung mga information ninyo at gagamitin sa mga kabalbalan nila sa election. And mga kababayan, 'di ba? Sinabi ko na how come na they offered 500 million ba? I think total of 1 billion ang inoffer nila. So 500 million ang unang offer nila dyan sa loto na yan, online, okay? Yung online na yan, noong December. Okay? Ngayon, mga palangga. Dali lang. Hindi ko alam kung magkano. Tama ba yung ano ko? Okay. Diba? Ilang magkano? Ilang 500 million ba yon? Okay. Yeah, ito yung hawak mo, ipanalo mo. Okay? Ito yung mga pautot ni Robles. Hawak mo, ipanalo mo. So definitely, sinabi ko sa inyo na scam yun. Okay? Yung trial nila, talagang OFW ang target. Sabi ko nga, paano mo sasabihin na yung mapapanalunan mo ay exact amount? Let's say, 1 billion. Okay? Di ba yung sinasabi nila, 500 million pala, 500 million. Ngayon, sinabi ko nga sa inyo, paano mo ma-sure sa mga mananaya, bigla mong sasabihin na, mananalo kayo ng 500 million dito sa bago nating pakulo na online betting na ito, online loto na ito, 500 million. Paano mo i-sure na 500 million ang ibibigay mo? What if walang tumaya ng total of 500 million? Saan mo kukunin yung 500 million, Robles? O what if naman ang tumaya 10 million? O di lugi na naman yung mga mananaya. Ito, for the sake of this argument. Ngayon, and the fact na yung total ng taya ng loto ay hindi naman yun lahat ibibigay sa mananalo. Diba? Sa mga logistics. And what? Ano ba ang intensyon? Kaya nga pinangalan dyan is Philippine Charity Sweepstakes. Diba? Bakit yan? Kasi ang part of it ay mapupunta sa charity. Ano ba mga charity na ginagawa ngayon ni Robles ng loto? Wala. Diba? Wala. Ano ang binibigyan nila ng mga charity na yan, mga palangga? Puro what? Ang ginagawa ni Robles, imbis na magtutok sa mga charity institution, nagbabiyahe siya all over the world. Para what? Ayon sa ating puting ahas, magbitbit na mga bag dahil yun ang utos ni Lisa para i-deposito sa kanilang mga offshore accounts. Yan po ay ayon sa ating puting ahas. And also, maghunting sa akin para gurgurin si Maharlika at pinatungan ng 10 million ang ulo ko para tumigil na ako sa kadadaldal. Alam mo, tingnan natin dito sa archives ng Philippine Charity Sweepstakes. Okay? Sa history pala ng charity sweepstakes, mga palangga, ewan ko, siguro yung iba alam nyo na sa inyo. Sabi dito, nag-start pala ito ang loto noong 1833 pa. Okay? At actually, isa sa mga unang nalalo noong mga panahon, noong 1892, ay si Dr. Reza Rizal. Okay? Nanalo si Dr. Reza Rizal ng 6,200 pesos. 6,200. Noong 1892,
even while on exile. At itong winning money pala ni Rizal ay i-donate niya sa mga educational project. Okay? So hanggang sa nagkaroon ng revolusyon, di ba? Okay? Then, noong 1930, mga palangga, okay, etong nagkaroon ng revolusyon, di natigil, so nirevive nila noong 1930s. Okay? Then, noong 1932, yung pinakaunang sweepstakes draw na ginanap o ginawa ng gobyerno, kasi kailangan nila ng funds eh. Kailangan mag-raise ng funds ng gobyerno noong 1932 para suportahan ang mga Filipino youth through what? Yung Philippine Amateur Athletic Federation during that time. Yun yung beneficiaryo ng PCSO, ng Lotto na yan. So that was 1932. Kaya ko binabanggit to sa inyo kasi ang layunin ng Philippine Charity Sweepstakes, ang intention yan ay para magkaroon ng fund para dito sa mga institusyon, mga charitable institution, they are charitable institution na magbibigay ng help dito, like sa binanggit ko kanina, yung Young Youth Federation. Then nakalagay dito sa mga Philippine Anti-Tuberculosis Society. This was history during that time. Okay? At ang iba-iba pang mga institusyon ng ating lipunan na kailangan tulungan ng PCSO. Kaya ipinanganak ang Lotto. And it's the same thing in America. Ganun din ang konsepto. Kasi dito lang naman yan kinuha eh. Diyan na naman, copycat lang naman lagi. Okay? Laging copycat ang mga taong nasa gobyerno. Tapos, pero, maganda mag-copycat kung ang intention mo ay para sa tama. Pero, copycat na nga, pero ang intention para mangamkam. And only the government or the administration of Kuting and Ahas and Langka o Mel Robles ang nagpanalo in history ng buong mundo ng 432 winners sabay-sabay. At yan again, ang kailangan tutukan. You know what? Malinaw pa sa 600 million % na si Robles ay nagkasala sa taong bayan, nagnakaw, binalahura, binaboy. Dito pa lang sa pag-amin niya na edited ang taong iniharap ang damit. Pero ang totoo, yan po inedit nila ang tao dahil model ng kamiseta. Yan. So ngayon mga palangga, yung history ng Lotto ng ng PCSO na yan, mga palangga, hanggang sa noong 1935 ay inaprobahan ni Manuel L. Quezon, okay, President Quezon, yung Act 4130, di ba? Kung saan, mga palangga, na-create o ipinanganak na nga yan yung the Philippine Charity Sweepstakes, mga palangga. Okay? So, okay. So, yung istorya ng PCSO, o ng charity sa atin sa Pilipinas, para ma-improve yung life, yung situation ng ating mga kababayan, diba? Na makakalikom, ang PCSO ay makalikom ng pondo para ilagay. Diba lagi yung pinaulit-ulit sa inyo? Nasaan yung mga tulong nyo sa mga dialysis patient? So may mga problema sa kahit anong sakit. Okay, mga kabataan, mga elderly. Wala. Supposedly, yan ang nakikita nating project ng PCSO. Ano nakikita nyo? Maya-maya may pinapanalo. Abala sila sa pagpapanalo kasi alam ni Lisa na hindi na sila magtatagal sa kanilang nakaw na pwesto with the help of Smartmatic, according to Attorney Glenn Chong, sa kanyang affidavit na pinorward sa COMELEC. Kaya itong administration na ito ay administration ng dorobo. Kaya sabi ko nga, whether ikaw ay putla, puti, dilawan, pinklawan, mag-a-agree tayong lahat dito na dapat nang tapusin si Marcos Jr. at lalo na ang kanyang asawang si Lisa Ahas Aranta Marcos at ang kanyang mga kaalipores. Number 1 dito si Robles. By the way, si Robles po ay pina-report ko yan dito sa police. Okay, nakatimbre na pangalan yan. Dahil nga, ayon sa akin puti nga, siya ang binigyan ni Lisa ng power to gurgurmi. Okay?
sa halagang 10 million. Nung una, billion ang offer sa akin. Bakit bumaba yata? Di ba? Oh. From anong 1.7 million isang buwan ang pinalulunan? Okay, isang buwan, 1.7 billion. So ngayon mga kababayan, itong nangyayari dito sa loto na yan at sa gobyerno ni Kuting, para tayong ang Pilipino, pinapatay kayo ng dahan-dahan. Actually, hindi dahan-dahan, biglaan. Dahil sabay-sabay. Lahat, di ba? Yung ulat ko sa inyo sa Department of Agriculture, sa Bureau of Customs, lahat. At sino dito? Bakit? Di ba? Even si Robles ay laging bitbit ni Lisa sa kung saan na bansa sa kanilang state visit. Nalala niyo yung vlog ko nung binitbit ni Lisa? Si Robles sa New York. Sabi ko nga sa inyo, bakit nakabitbit yan? Ano ang role ni Robles sa New York? May bulahan ba ng loto doon? May charitable ba siyang gagawin doon? Wala. Kasi ang role ni Robles sa gobyerno ni Lisa, hindi lang sa PCSO. Ayon ito sa ating mga informante, ay bagman niya, tagahakot ng pera nating lahat. Ano nga naman ang asahan mo sa Department of Justice kung mismo yan ay kasabwat ni Lisa? Ano nga naman ang aasahan mo sa ombudsman? Tahimik sila ngayon. Lahat itinalaga na. Ano gagawin natin? Pababayaan nyo na lang na ganyan. Anong ginagawa nyo? Military men in uniform. Na kayo ay makapangyarihan. Speak up day. Now na. Alam nyo, sa mga nagsasabi na, yung iba, syempre, mga DDS supporter, naantay na lang natin, para makapag 2 years si Kuting, para makapag si Inday, kung siya ang papalit, ay pwede siya magre-election. Ako tatanungin mo. No. Bakit pa natin aantayin? Kung kailangan ng buhatin ni Kuting at lahat sila mga hayop na yan, si Lisa, bakit pa antayin natin mag-re-election si Inday? This is just me. So, kung ganun ang thinking natin, mga palangga, pare-pareho lang sila. Ibig sabihin, gusto ng power tuloy-tuloy. Pababayaan nyo to pag hanggang June, ganitong ginagawa sa atin. Kung mapapalitan si Kuting ngayon, but whatever means, military intervention, o people's intervention, o whatever intervention, mga palangga, I am the happiest person in the world. Kung ano man ang magiging kapalaran ni Kuting, dahil itong mga hayop na to, may basbas ni Kuting to. At kung wala man siyang basbas at ang kanyang asawa ang promotor, ibig sabihin si Kuting, si Marcos Jr. ay bangag. Hindi na ako makapag-antay pa dahil antayin natin maka 2 years si Inday dahil sa konstitusyon dapat maka 2 years siya para sa 2028, mag-re-election. Kung sino man ang papalit, sabi ko nga, whatever intervention, then let the people decide. Diba? Kung sino ang susunod. Well, again, meron tayong problema na naman dito sa ating COMELEC dahil yan pa yung hayop na Garcia na yan, kasabwat din ni Lisa. Lahat kasabwat nila. Bakit ko alam na kasabwat, di ba? Kaya nga kami nagsasalta ni Attorney Glenn Chong dahil ang sabi ni Lisa sa amin na i-push namin na manalo si Kuting at pinush namin yung electoral protest ni Kuting laban kay Robredo during that time. Kasi sabi ni Lisa, kapag napo si Kuting, aayusin ang election, ang botohan sa Pilipinas na magiging malinis at ilalagay niya si Glenn Chong. Pero hindi niya nilagay si Glenn Chong kasi, ang idea, ang gusto ni Glenn Chong is maayos dahil, ang history ni Glenn Chong sa pakikipaglaban ng Smart Mate o sa Pandaraya ay hindi niyo matatawaran. So ngayon, nilagay niya si Garcia kasi nga, operator, kasabwat ni Liza Smugs. Ayon yan sa ating mga putingas. So saan kayo pupulutin? Mga palangga, ang number 1 na naapektuhan, actually lahat tayo lahat ng may mga pamilya, kaibigan, lahat ng mga Pilipino na may concern sa nangyayari sa Pilipinas. Imagine mga pukinangin, tingnan mo si Robles, harap-harapang nagsisinungaling. Okay? At inamin din niya mismo na i-edited yan. Sasabihin niya totoong tao, yan. Oh, malinaw pa sa sikat ng araw. Na what?
ninakaw nila sa kamiseta. So nasa mga ninyo mga palangga, nasa mga kamay ninyo kung paano natin sila palagbasin. Ako di ba nakita niyo, 1 taon na ako dito. Mahigit na ako 1 taon na nagsasalita, di ba? Una ako lang. Pinagtatawanan niyo pa nga ako, di ba? Ang sinasabi ng iba dyan, hindi lang nabigyan ng posisyon. At now, tignan nyo, ang mga sinabi ko sa inyo, even before, dito sa PCSO na to, isa to sa mga expose ko first quarter of the year of 2023. Pinagtatawanan ako ng iba, ayaw niyong maniwala. Akala nyo, may bitter lang yan, hindi nabigyan ng posisyon. Eto na. Kitang-kita na ng inyong mga mata na ini-edit, binababoy, niluloko tayo, maya-maya may nananalo. And I'm glad dumami tayo. At ano ba yung goal natin dito, mga palangga? Ano ba ang goal ko? Tama na. Tapusin na natin ang buwaka ng inang Marcos Jr. dahil hanggat nandyan si Marcos Jr. na nagpupulburon kasama ang kanyang mga classmate, katulad ni Lagdameo, na nagpupulburon din. Mismo si Abel Bacudio, sinasabi niya yan sa akin, na nagpupulburon yan, sumisingot yan si Lagdameo. At ang mga kaklase ni Kuting, habang nandiyan si Kuting, patuloy na maghihirap ang Pilipino. Doon pa lang sa, lalo na kayo yung mga tumataya sa loto na umaasa kayong manalo, imagine niyo minsan hindi niyo tinitipid niyo yung pera ninyo, hindi kayo kumakain. Yung iba dyan, ganun eh. Hindi kumakain ng, hindi, imbis na ibili siguro ng ulam, ay hindi, ano na lang ako, toyo na lang ako maitlog kasi manalo ako sa loto. Maaaring ganun yung nasa isip ninyo. Nagbabakasali kayo manalo. Wala namang masamang magbakasakali. Kahit naman ako dito sa Amerika, nagbabakasakaling manalo. Pero dito sa Amerika, iba. Recently, yung nanalo ng 2 billion dito sa Amerika, I think ang pangalan niya is Filipino name, or Edwin, I forgot the name. But anyway, sa una, pag nanalo dito, hindi kaagad nare-release yung, yung identity. Okay? Identity. But later on, like after a month, 2 months, 3 months, siguro ay nare-release na. Bumili siya ng bahay sa Altadena, sa Beverly Hills, at kung saan pa. Open talaga. Talagang may nananalo. Kaya dito tumataya ako ng bonggang-bongga. Okay? Hindi kaya si Avel ang source ng pulboronic video, sabi ni Judy Ann Barquilan. No. Hindi siya. Okay? So ngayon, mga kababayan, inahamon ko kayong lahat. Lahat kayo, i-share ninyo ang mga nangyayari sa atin bayan. I-share ninyo yung katatapos lang na hearing na pag-amin, na harap-harapang binababoy ang kinabukasan ng inyong mga anak. I-share ninyo sa inyong mga pamilya. Kasi darating ang panahon, soon, okay, sooner, matatapos natin ang kahayupan ni Marcos Jr., lalo na yung kahayupan ni Lisa Ahas. Okay? Sabi ni Chino Mira Bueno, Camiseta should sue. Sabi ko nga kanina palangga, PCSO for violation of copyright law, publication without consent. Exactly. See? So, for sure, alam na ng Camiseta ngayon. 642 at 6D, Madam Nakataya. Okay? Dapat tanggalin na ang mga salot na yan, itim ang mangkalang puso, sabi ni Mary de la Cruz. Tagal na tinatayaan ko, dapat lumabas ang alaga ko, 26 years na, wala palya. Yan, madam, sabi ni. Palangga, hindi ka na nga manana. I'm not being negative or pessimistic na. Paano ka nga mananalo kung sila ang nananalo? Sabi ko, kung kaya nilang i-edit itong mga, pagpapagurgurin yung mga ulo, kunin yung model ng kamiseta, tapos edit lang kunyari yung nagkiklaim, ibig sabihin talagang harap-harapang pagbababoy. Ngayon, kung palalagpasan ito ng Senado and Congress na rin, then, I think, malungkot man sabihin, pero kawawa mga Pilipino. Kawawa kayo dyan sa Pilipinas. Kawawa talaga. Kung meron na akong power, ito kung mayroon na akong, kung ito ay superpower talaga itong wand ko, kung ako tatanungin nyo, uubusin itong wand na to, uutusan ko to para ubusin silang lahat. You know what I mean? Para ilubog sila lahat sa kumunoy. Okay? Diba sabi ko nga, dapat magpagawa ng bangin dyan sa Malacanang na bawat magnakaw, i-shot sila lahat. Kawawa Pilipino.